ay parang buo, whole, todo. Ika nga, parang to the extreme, yung pinaka best mo ang maibigay mo. So, if you want to love radical, ika nga yung makatotohanan ng gusto. So, ito yung ating pag-aaralan ngayong hapon. We have to love radically. At yung pag-uusapan po natin ay base po sa book uh, ni James. Kasi po sa series na to ay iba't iba pong parang basis po or source po na pag-uusapan patungkol po sa love. And this time, yung love radically ay kinuha po natin sa Book of James. So, mayroon po tayong apat na pag-uusapan patungkol po sa love radically. Ika nga, paano ba natin ma-express na tayo ay magmahal ng todo, ng whole, ng extreme, ng complete radically. So, number one, we are to love God through mga pagsubok, mga challenges natin sa buhay. Can we still love God and serve Him? Number two, we have to love others more than yourself, more than ourselves. Mahal tayo ng iba nang higit pa sa ating mga sarili. Alam kong madaling sabihin kaysa gawin, pero pag-aralan po natin, tayo po ay magpaturo sa Diyos sa hapon ito, patungkol po sa pagmamahal ng radikal. We have to love sacrificially. Mamahal na may kaakibat na sakripisyo. And finally, we have to love through life words. Paano tayo magsalita? Ating mga sinasabi sa ating kapwa sa iba. We have to give them a life words. Dito po sa una nating pag-usapan, sa James 1:12, yung pinagkuhanan ng ating verse, blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Ang ating unang pag-usapan ay loving God through our trials, through our testing, sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng kahirapan. Po, bilang mga PWDs, or even sa mga taong nagmamahal sa atin, po, na tayo bilang paano ay may mga limitasyon na or may mga disabilities. And through our situation, can we love God and serve Him? Book of James, nang binigay niya po ito, nang sinulat niya po ito ay ibinigay sa mga followers ni Christ na sabihin po natin nagkalat, ano po, sabihin natin nagtakuhan, kaya nagpuntahan sa mga malalayo kasi when Jesus Christ died, yung mga disciples, yung mga followers ni Christ ay parang sila po ay being persecuted that time. So, ng panahon na yon, yung King Herod ay para bang andun yung pahirap sa mga Kristiyano. So, sa panahon na yon, binigay po itong letter, itong message na ito sa kanila. Sapagkat yung mga Christian that time ay talagang dumadaan sa grabing paghihirap. And that they are being encouraged, that they are to be blessed. They are blessed pag sila po ay nag-persevere sa sitwasyon nilang sila po ay pinapersecute. Sapagkat pag sila po ay na-approve ni God, sila po ay tatanggap ng korona ng buhay na ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya. So, ito po yung encouragement sa mga early Christian na being persecuted that time. At kung tayo po ay makikirelate sa kanilang sitwasyon, minsan tayo po ay parang pwede magtanong. I'm not really saying na nagtanong ka na o sino man o tayo na tayo ay tagasunod just like those early Christian. Parang they choose to love God, follow kay God, but how come dumadaan sila sa trials? So, tayo din, baka maisip mo, sumusunod ka naman kay Kristo,
isang mabuting Kristiyano, ano po. Pero bakit may pinagdadaanan tayo? Maybe some of us ay medyo parang andun pa yung adjustment o nahihirapan pa sa ating pong sitwasyon bilang PWDs. At kung tayo nahihirapan, baka bigla mo maisip, Lord, bakit naman? Ngayon ba na ako'y sumusunod sa iyo? Ano po? But still, ito pong sulat na ito ay hindi lang para sa earth Christian. Ito ay para sa atin na even though we are suffering, nahirapan man tayo, nag-experience ng trials, ano po, ang God ay parang nakatingin, ano po, nagmamanman. For some reason, we are being encouraged na we have to persevere. Trials are moments for God to test us if we'll persevere. Many who are new in following Christ, maaaring mag-isip kung kailan ako sumunod, kung ba ako napagod o nahirapan na nasaktan. But that could be some kind of testing sa iyo ni God, yung trials na yan. So we really have to understand na sa pangako doon ni God doon sa letter ni James, kung tayo man ay nahirapan, nasasaktan sa ating sitwasyon, but if we persevere, nagtuloy tayo, mayroong promise si God that we will be blessed. We will receive the crown of life. Pagdating ng panahon, yung tawag doon sa preaching last Sunday, yung end game, we will be with God. Hindi lang po kasama natin si God for eternity, meron pa tayong mga crowns po. Because it's part of nahirapan tayo, nasasaktan tayo, ay nagpapatuloy tayo. So, pag sinabi pong paano tayo nag-persevere, kahit pagod ka, hirapan ka huminga, medyo na-experience ka ng konti, eh, para bang isip mo pa rin, Lord, mahal pa rin kita, magsiserve pa rin ako sa iyo. That is perseverance. You persevere in spite ng trials, ay tuloy pa rin tayo sa ating pagmamahal, pagsunod, at paglilingkod sa Diyos. As we continue to rediscover love, we are to love radically. And the first thought on radical love is to love God through trials. Mahal natin ang Diyos kahit tayo po ay may mga disabilities or may mga ilang kahirapan or para bang nasasaktan. Ano mang parte ng katawan natin o buong katawan natin. We don't go looking for trials so that we can show God we love Him. Pero hindi naman ibig sabihin na porket kung sakaling walang challenges ngayon, hindi ka nahirapan, hindi ka nasasaktan, hindi naman pong maghahanap ka para mapasakitan ka, para lang ipakita na, Lord kahit masaktan ako, tuloy pa rin ako. You don't ask for the trial. Just in case lang may trial ka pinagdadaanan ngayon and you choose to still love Him, to serve Him, you will be blessed. But God does allow trials into our lives. We are to persevere, and we will be blessed as we keep on following Him. Yun ang promise. So, kahapon, when share ko lang ng konti, though somehow I kind of prepared for this, really prayed for this. Then kahapon, I almost not to, so si Brother Lance, pwede ako humingi ng kapalit for some reasons na baka di ko kayanin because I'm kind up to now a bit of parang naghihirap sa paghinga tapos medyo ma-active masyado mga nerves. Ano po? So may mga symptoms because of the spinal cord injury or I don't know, not really sure about mga stenosis na maaaring meron kasi sa resulta ng MRI. But when I prayed kahapon with Brother Johan, I'm really thankful kay Brother Johan or Brother Johan prayed for me. Then after we prayed, ako nag-pray na rin ng mag-isa. Then I got this PowerPoint presentation. Meaning, ituloy mo. Ikaw pa rin na mag-speak. And I thank God na right now, ako nga po ang nagsasalita. Na even in spite through this pain that I am experiencing right now, I praise God. Tumatakbo na po ang ating pong pag-share ng Word of God. So,
through our pains, through our hardship, ano po, we chose to still love God, obey God, serve God. And I will be blessed. We will be blessed. Some of you, maaaring you have a other option na hindi sana pwede umattend. Baka mayroong sitwasyon na posibleng hindi ka talaga pwede, but you chose to be here. Brother God, Angel, Brother Angel, excuse me po. Maingay po, hindi ka namin gaano naririnig. Merong maingay? thank you. Buti na sabi mo po. Thank you so much. Opo, hindi po Ngayon gaano, ba hindi ka po, malinaw na? hindi ka po namin gaano maintindihan. Meron pong maingay may something na maingay. Is it an Yung electric nakulog fan? po. Parang may nakulog. Is it an electric fan? Oh, bro, parang electric fan. Yeah? Oo. Okay. Sige po. Sayang po kasi, Brad, Opo. hindi namin gaanong naiintindihan. Papasuyo ako. Thank you po. Rochella. Okay. Ayusin ko na lang po ang ano ko. Okay, adjust ko na rin. Now, can I check? Yan, okay Malinaw na, bro. na ba? Okay na po. Okay na, sir. Inayos ko lang yung ano. Yan, Apa, bro, nawala na. okay na po. Okay. Yeah, thank you po. Thank you. Thank you na nag-react po. Okay. Adjust din ako. So, when we love radically, yung magmahal ng todo, malinaw na po ako ng gusto? Yes, yes, Loud sir. and clear Yes, po. bro. Loud and po. clear. Yes. When we love radically, thank you. Amen. Praise God. When we love radically, so we have to love God through our trials, love others more than ourselves, and we have to love sacrificially and loving others through life words. At sa ating pong patungkol po sa we have to love God through our trials. Meron pong verse po dyan, blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So, meaning, kahit po tayo ay nahihirapan, nasasaktan, ay tuloy pa rin tayo of loving God. At itong message na to, ang ating pong basis ng ating topic ay kinuha po sa Book of James. And during that time, si James po ay nagbigay ng letter, na messages sa mga tao, mga followers ni Christ, kasi after Christ died, parang kanya-kanya yung mga followers niya, disciples, na being persecuted under po ni King Herod. Ano po, nung namatay nga po yung unang martyr na si Stephen, and the time andun na si Saul or si Paul, na parang talagang hinahanting yung mga Christian, those early Christians ay talagang they were undergoing some kind of trials. Hirap sila, nasasaktan sila. So, James encouraged them through this letter na hanggat maaari, blessed is a man who perseveres under trial. So, nang panahon na yon, kahit sila ay nahirapan, sila po ay nag-persevere because God encouraged them that they will be blessed. Magkakaroon sila ng crown of life na prinamis po sa kanila. For those people, for those who love God. Tapos sa ating pong buhay, paano tayo makarelate doon? Pwedeng nahirapan tayo, nasasaktan. Right now, ako medyo nahirapan ng konti magsalita, masikip sa diaphragm, medyo matitigas yung mga kamay. Some symptoms of the spinal cord injury. And yesterday, medyo pakiramdam ko baka hindi ko kayanin. The fact na parang may konting pressure ako kasi hinintay ko talaga yung material na to from our church, pero parang medyo na late. So medyo may tense, kaya medyo pag mas tensionado o stress, parang mas active ang nerve. So mas nararamdaman ko yung paninigas ng katawan. So I even called up Brother Johan na for some encouragement mula sa kanya. Because I was thinking na kung hindi ako pwede, baka pwede si Brother Johan. And I even told si Brother Lance na pwedeng hingi ako ng kapalit, and I was really thinking si Brother Johan. But medyo nag-decline si Brother Johan, and very acceptable ang kanyang sinabi na makakagulo pa kung sakaling mayroong magta-translate na yung po sana ang plano ko kasi nga English speaking siya. Instead, I just simply asked for him na ipag-pray ako. So after the prayer, mag-isa ako nag-pray, then
pagbukas ko ng mata ko, dumating bigla itong material na PowerPoint presentation. So, really, sa prayer ni Brother Johan, parang andun yung salita na ikaw pa rin na mag-speak, ituloy mo yan even in spite of what you are experiencing. So, through this trial, through this suffering, exactly right now, to what is happening to me, the pain, I'm choosing to love and obey, follow, and serve God. So, praise God na kahit paano ay nakakapagsalita ako, ituloy po natin ang ating po pinag-uusapan that we have to love radically even in spite of our pains. Your pains, let's choose to love and serve God. So, yung trials natin ay nagiging parang testing ni God para sa atin. Sometimes baka pwede magtaka ang isang bagong Christian kung kailan naman ako sumunod. And some of you maybe have already realized this, o baka parang naisip mong bigla, kung kailan ako lumapit sa Diyos, sumunod sa Diyos, bakit parang doon pa ako mas nahihirapan? Bakit mas maraming pagsubok? Because without the trials, parang yun ang parang kasi ni God to check kung ang decision mo, even in spite ng kahirapan na naranasan mo, would you still follow me? Would you still persevere sa iyong faith? So let's choose to persevere because God promised us to bless us and we will receive the crown of life na pinangako niya sa mga taong nagmamahal sa Kanya. As we continue to rediscover love, we are to love radically, and the first thought on radical love is to love God through our trials. We don't go looking for trials. Hindi naman po tayo maghahanap ng something na masubukan tayo. Na sige nga Lord, subukan mo ako. Hindi naman po yun. But if in case na magkaroon ka ng testing trials, nawa ay mag-persevere ka pa rin. I remember yung salita, most of the time yung testing natin, eventually ay nagiging testimony natin. It's really nice to hear those lines. And testing could be your testimony to give God the glory. So, during the trials, persevere. Now, let's go to the next one. Loving others more than ourselves. So, James 2:8, if however you are fulfilling the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. So, pag sinabi pong love others, ano po, para bang ito yung makonsider mo na sa lahat ng salita sa Bible na royal, wala ka ng ibang makukuhang term or yung salitang yan sa ibang parte ng Bible. Only in this James chapter 2 verse 8, royal law. Bakit niya tinawag na royal law? Ito yung tinatawag na you shall love your neighbor as yourself. Kasi nga po dun sa Matthew, kasi dalawa lang naman po ang pinaka-laws from God. You have to love God. The first one is you have to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tapos, yung pangalawa naman po ay to love others as yourself. Sa James 2:8, in-emphasize uli na you have to love your neighbors as yourself. So bakit siya parang matatawag natin na binigyan ng parang description, royal? Ano po? Because ito po ay parang kind of supreme law. Para bang pinakamatinding utos. And it is some kind of law coming from a king. And if it is from a king, then we all need to pay attention to it. So kung ito ay royal law, kailangan mo sundin. Minsan nanonood ako ng Netflix, tapos meron ako nasusundan doon ng mga Korean movies, Netflix, mga series about the past, yung mga kings noon. And normally may salita sila na this is a royal command. So, ibig sabihin, pag sinabi na ng king royal command, hindi na pwedeng hindi sundin. Wala nang pwedeng magdebate, magdispute, kailangan mo sundin. It's a royal command. It's from the king that we need to follow. So we have to love our neighbors as ourselves. Ano po? So, nabanggit po yan sa Matthew, sabi ko nga po kanina, na talagang
emphasize masyado na it's from Jesus na nagsabi nang sumagot siya na ang pinakamatinding commandments, number 1 is to love God, and number 2 is to really love your neighbor as yourself. So, minsan pwede maisip, so loving others as yourself. So para bang, bago pa lang iba, mahalin ko muna ang sarili ko. So parang ang dating, self-love. So para bang, sabi nga para may kanta pa nga, the greatest love of all is to love yourself. Tapos minsan, iniisip pa natin na para bang, paano ko magmamahal ng iba kung hindi ko mahal ang sarili ko? Would it really means na parang dapat mauna palagi yung sarili natin bago ang iba? Hindi po. Okay? Kasi ang pinag-usapan po dito, actually, when you say loving yourself, sinabi po yan sa 2 Timothy 3:1-2 na but realize this that in the last days, halos sa mga panahon natin ngayon, difficult times will come for men will be lovers of self. So parang ayaw ni God na maging lovers tayo ng self. Plus yung bang iba, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Hindi ko po ginadjudge ang panahon ngayon ng todo, but for some reason, para bang I'm not really saying na social media ho talaga, but you could notice na parang ang tao ay focus yung I, me, myself, more about sa sarili. Para bang dapat ang focus ay sarili, so it's more about loving ourselves, and God doesn't like that. So, yung inuutos niya is not really about loving yourself. It's just simply loving others. So, pwede natin maisip na, di ba may salita na as, kung babalikan po natin, yung kanina, as yourself, ibig sabihin, equal lang. Kung paano ko minamahal ang sarili ko, ganun din kita mamahalin yung ating pong ibang kasama or kapwa. Pero may sinasabi po dito sa Philippians 2:3, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. So dito binanggit na hindi siya basta equal, it should be more yung iba. Again, I'm not simply saying this na ako na yan. I'm also learning dito sa teachings na to. And believe me, for me, it's my opinion, hindi siya madali. Imagine loving others, na higit pa sa sarili mo. Kasi pwede ko maisip, baka naman maabuso ako. Baka naman ako ang kawawa bandang muli. But at the end, God will just give us the wisdom, the conviction. It's the Holy Spirit that will guide us. But of course, we can always ask mga advices, consultation with our fellow brethren, with our elders, the group leaders natin. We can also still seek wisdom para naman maprotektahan natin sarili natin, but we really have to try to obey. How about loving others more than ourselves? Kasi ang topic natin is to love radically. Ulitin ko, I'm sharing this not because I'm already doing it. I wish to do it. I'd like to try it. I'm really asking the Holy Spirit na maging ako yan to do it. Loving others more than myself. I believe na iisip mo rin yan. Hindi natin kaya on our own, but God can help us. It does not mean, however, that we do not take care of our bodies. Pero dito, pahabol din naman na hindi naman ibig sabihin, pabaybayaan mo na ang sarili mo. Wisdom pa rin. Remember, tayo po ay the temple of the Holy Spirit. So we have to take care of ourselves. And the fact na si Jesus grew in His stature and in spirit, ibig sabihin, inalagaan ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang body para lumaki siya na maayos ang kanyang pangangatawan at spirit. But are we focused more on ourselves? Ang pinag-usapan lang dito is that baka naman masyado kang nakafocus sa sarili mo lang, sa needs mo lang, sa wants mo, sa desires mo,
kaysa kapakanan ng ibang tao. Paul tells us to regard others as more important than ourselves. Again, madaling sabihin, I know, mahirap gawin. But at the end, we still have to follow. Kanina may narinig ako na preaching, parang masarap sabihin yung mga salitang, God will give us the heart to follow, to obey, the faith to believe. Now, when we do this, God will bless us, and the courage to act. So, tatlo yun. So, the heart to obey, na kahit mahirap gawin, we pray na bigyan tayo ni God ng ganong heart na we are still to obey. The faith to believe na ito ang utos ni God, galing to sa Kanya. So, we have to follow, believe, at bahala na siya sa consequences. He will take care of us. And of course, the courage to act. But because it is not easy to do that. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, again, consider one another as more important than yourselves. This is not common messaging. This is radical. So meaning, at least clear sa atin, hindi siya madali, kaya nga tinawag na love radically. Todo. Para bang wala kang binawas, wala kang ni-reserve, todo. Now, let's move on. Sa James 2:15-16, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? So, love sacrificially ay para bang meron kang dapat gawin even in spite na in-expense sa'yo. Para bang ikaw ang lugi o ikaw ang nahirapan, the keyword, may kasamang sakripisyo. Sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, love is a commitment to an imperfect person for their highest good, which often requires sacrifice. Do ang focus natin ay highest good, pero gusto ko lang i-emphasize yung salitang imperfect person. Minsan, kaya mahirap magmahal for me, and I believe you also agree, naisip mo rin, kung hindi naman kamahal-mahal yung taong mamahalin mo. Imperfect na eh. Dito natuturuan ako na we have to try, we have to love them even they are imperfect for one reason. Tayo mismo imperfect din tayo pero minahal tayo ng Diyos. Loving radically is that we really have to see ourselves, di rin tayo karapat-dapat but by God's grace, we are being loved by Him. So, why not also love others kahit hindi sila kamahal-mahal as they are also imperfect like us? Kaya lang, ang focus dito ng ating pinag-uusapan, loving them for their highest good. Ano ang best sa kanila? Yung good health ba? Ito ang best sa kanila? Yes, why not? Money? Though mahirap ibigay basta ang money, ano? Mga material things, good relationships. That could be yung best need nila o need nila. Baka yun ang maisip mo. Kasi madalas pag inisip natin na tutulong ka, parang inisip natin dapat may pera ka, may kakayahan ka. Minsan nga na rinig ko minsan sa aming grupo, high school, para bang pag mayroong ambagan, parang ang mabilis na excuse may pangangailangan din ako. Kumbaga, gipit din kami. So parang sometimes pag pera ng pinag-uusapan, parang mahirap ibigay. Is that the highest good na pwede nating isipin na need ng iba? The truth is that the highest good is they will get to know Jesus and give their lives to Him and share that to others. Ang highest good, yung si Jesus makilala nila. Do we love others better than ourselves? And am I looking at every opportunity for them to get to know Jesus? So, kung mayroon kang best na pwedeng ibigay sa iba, how about Jesus to their lives?
ano po, minsan hindi maiwasan talaga, may mga humihingi. And sometimes, uh, we try to give them, pero parang as a human ba na pag-iisip, ang inisip natin, hanggang kailan tayo magbibigay. Kaya minsan, I admire din, tuwa din ako minsan sa ating kasama, paminsan-minsan si Brother Dondon, pag ang kanyang emphasis ay dapat makita din natin sa ating makasama, wisdom ba? Andun ba ang kanyang pag-seek kay God? Andun ba ang kanyang pag-depend kay God bago ang paghingi sa atin? Kasi kung ang unang automatic ay humingi agad without even praying to God, without expressing, God will provide. Parang minsan makaka-realize ka rin na hanggang kailan ka magbibigay kung parang sayo na lang umaasa. So, I'm just sharing that kind of thought or wisdom na una natin sanang maibigay sa tao. God is with you. He will provide you kung anong need mo. Ano po, si God sa kanilang buhay. That's the best that we could give to the person. So, sa ating pong pag-iisip ng higit pa sa iba kaysa sa ating sarili, ito yung last Sunday, isiningit ko pa rin dito kasi it's worth sharing ano po. Paano ba tayo mag-value ng iba more than ourselves sa bahay natin, sa home? Yung the first moment rule, minsan kasi since PWD fellowship po ito, most of us ay may disability. So medyo i-customize ba natin, i-relate po natin sa sitwasyon. And it's just simply my opinion. Minsan kasi, porket tayo ang in pain, tayo ang may nararamdaman, tayo ang nahirapan, parang feeling entitled tayo na dapat tayo ang pakisamahan. I'm not saying lahat tayo nang iisip. But if it is the case para sa iba, yung pag-iisip ng patungkol sa iba, kahit ba tayo ang may sakit, kahit ba tayo may disability, pwede naman hindi tayo maging pabigat sa iba. Pwede nga, baka may mas magagawa pa tayo sa best ng ating makakaya na mapahalagaan din natin ang sitwasyon nila. Kahit ba iniisip natin na buti pa nga sila, wala silang nararamdaman, hindi sila PWD. Still, may need din sila na dapat natin i-consider. So, kung ikaw po ay medyo pagod, nahirapan, nasasaktan, alalahanin din natin, may pinagdadaanan din ng mga kasama natin sa bahay. Hindi lang tayo. Iba-iba nga lang. So, palagi natin consider din ang iba, hindi lang yung sarili nating pain. Dito may binanggit na Titus Way, ito yung anak ng pastor na nag-preach that time, na minsan, are we happy kung ano nakukuha ng iba nating kasama? Ako, halimbawa, mga anak ko, iniisip ko, anong tulong ang pwedeng ibigay niya sa akin? But instead, nasa isip ko, anak, ano ang pwedeng tulong na maibibigay ko sa iyo sa sitwasyon? Halimbawa, magbe-birthday yung apo ko, something like that. So, para bang palagi natin consider ang iba, hindi lang sitwasyon natin. Huwag nating isipin na porket tayo ang may disability, may problema, tayo dapat ang palaging bigyan. We can also give to them. Hindi lang naman tungkol sa pera yan kundi yung parang pagpapalaga higit sa kanila kaysa sa ating sarili. Sa trabaho, ano po, may tinatawag na multiplier versus diminisher. Halimbawa, i-apply na lang po natin sa ating samahan. Focus po ako dun sa multiplier. May program po tayo na hanggat maaari. Ako personally, gustong-gusto ko yung idea na lahat sana ay may carries na one day, you could also somehow share dito sa ating pong Zoom. Not basically a speaker, pero pwede din naman, why not? Kasi parang gusto ko, ako personally, and even yung karamihan sa mga kasama ko, lahat ay makafocus doon sa pwede ka rin gamitin ng Diyos. Nakapokus tayo doon sa mga tao na they can also be a blessing para sa iba. Multiplier tayo. Hindi yung diminisher na para bang nakikita natin yung limitasyon, yung sabihin natin kawalan, or sabihin natin kababaan. Kumbaga, we are to encourage people, empower them, not to be diminish their power. So sana dito sa PWD,
magkaroon tayo ng palakasan na ang focus natin, ano yung strength, ano yung pwede makapagpa-empower o makapag-encourage sa bawat isa. And of course, sa church, yung salitang consumer Christians, minsan kasi, ewan ko kung nadaan din sa isip natin, pag nag-cheers ka ba, parang expectation mo, sana yung gusto kong praise and worship leader, siya ang mag-lead ngayon kasi ang galing-galing niya. Sana yung preacher ngayon si ano, sana si ano ang, para bang mayroon tayong expectation na it's all about you. Consumer kasi, parang katulad sa halimbawa ng kanina, nagpa-deliver ako sa Lalamove. So parang gusto ko, sana makarating na siya agad doon sa pagdi-deliveran ko. Sana maayos ang kanyang service. Tapos kung sakaling sa akin naman may ihatid na product mula sa Lalamove o Grab, gusto ko maayos. Gusto ko, kumbaga, may konting demanding, may pagka-demanding. Para bang to satisfy me, to please me. That's a consumer. So consumer Christian, parang iniisip mo, sana ma-bless ako ni Brother Angel. Sana ma-encourage ako ni Kuya Mark. Sana maganda ang praise and worship. Sana itong fellowship ngayong hapon talagang maggawa talaga ng impact sa buhay ko. Para bang ang focus is all about you. Dapat we have to realize, pag nasa church tayo, it's not really about you or me. It's about God. Kumbaga, parang bulong sa'yo ni God, anak, hindi naman para sa'yo diba? Para sa akin to. So focus on me. So sa iba pang mga sitwasyon natin or encounter natin, nonetheless ang tao by normal, I'm not saying talagang normal, by many, ano ba ang mahihita o mapapala o makukuha ko dito? Sa tao, sitwasyon, ano po? Or how can I be a blessing? That's the other way of seeing it. Ano ba ang maibibigay ko, hindi yung makukuha ko? Yun ang pagpapahalaga sa iba more than ourselves. As Christians, we are to love others radically. We are to ask ourselves, how can I serve others? How can I serve you here, God? And when our time on earth is done, remember, tayo ay magsiserve sa ibang tao, kay God, and even nasa kabilang buhay na tayo, diba, we are still to serve Him for all eternity. Kaya ngayon pa lang, matuto ka na mag-serve. Ang pagsiserve, hindi naman yung ikaw dapat ay kasama na sa nag-preach. Ikaw na dapat ay magaling kang mag-share ng gospel. There are so many ways of serving. Ang question lang, if you are not serving, pasintabi po, baka it's time to ask, are you a consumer Christian? Baka ang focus mo lang ay kung ano ang makukuha mo. But if you are already serving, you are serving the purpose ng pagiging Christian. A true follower of Christ seeks to serve the Lord however God wants, not merely sit in church services. So don't be a consumer Christian. So doon sa James 2:15, if a brother or sister without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? So ito ay nagre-remind sa atin na baka talker lang tayo. Hindi naman masama na sabihin sa tao may pangailangan, I will pray for you. Wala namang masama doon. Actually, mabuti yon. Pero kung may capacity naman tayo magbigay, that is so much better. Ano po? So nothing is wrong about that, but if we know that we can do something for that person and we resist that because it will cost us in some way, then we just all talk, hanggang salita lang tayo. Again, yung tinuturo ko is something na hindi lang kayo o sino man, ako din. We are to learn from this. I-check din natin, i-reflect natin. Tayo ba'y para bang may defense system sa paligid natin na pag mayroon ng lumapit na parang ang idea mo, hihingi na naman to. Ito may hihingiin. Pabang ready na ang ating salita na ipag-pray natin yan bro, ipag-pray natin yan sis. Para bang, can we go outside to that na ano ang maibibigay o maitutulong din natin?
Again, prayer is good. But kung meron tayong magagawa, why not give something? At the heart of God for us to love radically is to show it and to love sacrificially. Kaya nga, sacrificially medyo masakit para sa'yo. May kurot pag nagbigay minsan, but you do it anyway. That's the meaning of sacrifice. Hindi mo matatawag na sacrifice kung walang kaakibat na konting pain or pain. We may be struggling with giving material things to others because we feel we do not have enough. Di ba? Madalas yun ang iniisip natin na para bang, ba't ako magbibigay? Kulang pa. Ba't ako magbibigay? Gipit din ako. Ba't ako magbibigay? Paano ang future? Kailangan kong i-secure kung ano meron ako ngayon. Pero katulad po ng isang kwento na isang missionary na pumunta sa Africa na merong tribe po doon na ang isang manok ay pagkain ng buong tribo for 1 week. Ulitin ko, 1 week, isang manok lamang ang pagkain nila. Pero nang paalis na yung Christian missionary, yung pinaka-cheap ng kanilang tribe, ay binigyan po siya ng isang manok. So gulat na gulat yung missionary kasi alam niya kung anong halaga ng chicken sa tribe na yon at hindi niya matanggap. Sabi po ng African tribal chief, no one is too poor to give, nor too rich to receive. Ibig sabihin, kumbaga, literal kung anong pagkaunawa niyo po, pero masarap tingang itagalog, kahit wala ka na sa pakiramdam mo, sa akala mo, believe me, meron at meron kang pwedeng ibigay kung gusto mo magbigay. At yung sinasabi naman, nor too rich to receive. Sa ibang banda naman, walang pinakamayamang tao na nasa kanya ng lahat. Meron at meron siyang tatanggapin pa rin na something na need niya, na kailangan niya, o dapat niyang tanggapin. Ano po? So, hindi naman basihan ng pag-give ay pera lang. You can always show your kindness, your smile, a tap on the back. Merong kang pwedeng ibigay sa isang tao. A compliment maybe. Yung bang halimbawa, Sister Glo, grabe, hindi kita matulungan sa ginagawa mo. But I am praying for you na ingatan ka sa tuwing nagbabiyahe ka, na hawak mo yung saklay mo para lang mag-mission ka. That's something you can give to someone. A prayer, an encouragement. Walang pinaka mahirap na tao o walang tao na walang maibibigay. Meron kang maibibigay kung nakafocus ka magbigay. How many of us have conflicts because of our own pleasure? Ang problema lang kasi, base po dito sa James 4, 1-3, what is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasure that wages war in your members? You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives so that you may spend it on your pleasures. So, ibig sabihin, kaya hindi tayo makapagbigay because sometimes, as mentioned already kanina maaga, nakafocus tayo masyado sa ating sarili, sa ating sariling pleasures. Because yun ang gusto natin, para hindi tayo pwede malagay sa sitwasyon na uncomfortable tayo, maalangan tayo, na para bang tayo ang malanganin or tayo po ang sabi natin hindi maging maayos ang kalagayan, wala sa pleasures. So sometimes, o madalas, baka yun ang reason kaya hindi tayo makapagbigay sacrificially. God does want to bless us even materially. Again gusto ng Diyos na tayo po ay pagpalain even in material things. Pero wag naman sana doon ang focus natin. Hanggat maaari, sana tayo po ay magkaroon ng peace, ng comfort pag tayo po ay nag-give. Kasi baka mamaya, ang akala mong security mo, ang peace mo, ay yung palagi kang meron.
na ikaw palagi ang mayroon higit na dapat na mayroon. We also have to focus sa pagbibigay din sa iba to bless others. And God will provide din naman. Ano po? Ewan ko kung na-experience nyo po, may singit ko lang. Sa panahon tayo nagbibigay, di nyo ba napansin, parang doon din daming biyaya, blessings ang dumarating. Naalala ko, pag paumanin po at mabanggit ko ang isang kasama natin, si Brother Roger, na meron kaming kasamahan na para bang, pwede naman sabihin na well-off, meron, madala siya man libre, may kakayahan talaga, may pera. Ano po? Pero nung nawala ang papa niya, so parang nagambagan magkaklase because hindi naman kung meron yung tao eh. Kundi sa show, para bang kami po ay nakikiramay and this is our one way na kahit paano sa kaunting halaga ay meron kami maibigay. And I appreciate si Roger. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya lang ang gumagawa ng paraan para sa kanyang pamilya. Stroke siya, hindi siya makapagtrabaho ng gusto. But he was able to give amount of money. Hindi kalakihan. Pero ang pinag-usapan, nagbigay pa rin siya. Out of sa kanyang kagipitan kahit paano. And he is being blessed. A disciple does not ask, how much can I keep? But, how much more can I give? Whenever we start to get comfortable with our level of giving, it's time to raise it again. So, isang hamon po ito. Ako din, challenge din ako dito. Minsan para bang magbibigay lang tayo pag medyo kaya natin. Pero pag masakit na, nag-hold tayo. Again, ulitin ko, we also have the wisdom, we pray to God, kung kailan paano tayo magbibigay din. Kung magkano, need din natin ang guidance ni God eh. Ano po? But hanggat maaari, kung pakiramdam mo ay sa level na 1, 2, 3, 4, okay ka na, at mukhang okay ka na doon, baka naman pwede natin gawin na ng 5 or 6 yung level. A challenge for us na erase natin ang ating pong standard ng pagbibigay. Yung kung saan tayo pwedeng komportable na. Taas na natin yung bar. So we move on. Sa James 3:8-10, but no one can name the tongue. Ito yung pangdulo natin. It is a restless evil and full of deadly poison. Yung ating dila daw. With it, we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. So, love through life words. Yung mga salita natin. The opposite ay death words. Mga negatives, mga nakakapag-yurak, mga nakapagbaba ng dignidad at pagkatao ng iba. So we avoid those death words. We choose the life words. Sabi po kasi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Sa ating mga dila. Ano po? Yung dila daw natin, ito yung powerful. Ano po? Masyado. So ingatan natin yung ating mga salita. Sabi po dito, James tells us that no one can tame the tongue. Wala daw pwedeng magpaamo, tame, magkontrol ng dila. But this ought not to be this way with us. Dapat hindi daw yon. Dapat makontrol, mapigilan, matame natin ang dila. Yun ang tama. If however, you are fulfilling the royal law, yung kaninang binanggit natin, the only verse or part ng Bible na may royal, na sinabi kasi ng king, you shall love your neighbor as yourself. Ang karugtong po niyan ay you're doing well. But if you show partiality, so parang sinabing partiality, parang naparamdam mo, nasabi mo, napakita mo ang pagtatangi sa ibang tao. Ibig sabihin, ikaw ay nagkasala na. You are committing sin and are convicted by the law as violators. For whoever keeps the whole law yet stumbles in one point has become guilty of all. So,
magsinungaling ka man or manira ng kapwa, may sinabi ka masama, magchismis ka, magbalita ka, magsabi ka ng hindi totoo, yan ay already pagkakasala. Ano po? We need to love through life words. Sabi po sa Proverbs 18:21, kung kumpletuhin natin, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ano po? Ibig sabihin, kung maging maayos, maganda po paano natin gamitin ang ating mga salita, ang ating bibig, ang ating tongue, ano po, ay kung ano po ang bunga nun, ay yung pong kakainin natin. Nawa po ay mga mabubuti at magagandang mga salita ang ating pong piliin. Let's be sure to be speaking words of life to our family, friends, and seek to be a blessing to everyone we meet. All of us have heart wounds, but the power of the gospel and our God is in the heart healing business. That's why Jesus went to the cross, so that we in turn can help heal others through sharing God's words to them. I-share ko lang po dahil sinubukan ko rin gawin. As you know, wala po dito yung mga anak ko. But last Sunday, meron po doon na parang kind of guest, ambassador. Magaling po siya at isa siya sa in-interview doon. In-interview po siya, actually siya lang, na nagbigay siya ng mga ilang mga wisdom paano natin gamitin ng mabuti ang ating pong dila. Right words, mga blessing words. At isa sa mga in-advise nila, and I believe, gawin nyo rin, and I challenge you kung sakali, na subukan nyo pong gawin ito sa inyo pong mga anak. Ako hindi ko magawa sa asawa ko. Sa given na sitwasyon po namin. Pero sa mga anak ko, kahit malayo sila, na-record ko na lang ang voice ko, binigay ko sa kanila isa-isa. So if you have children, kung ilan man sila, you're gonna be doing it individually, solo. And good for you kung kasama mo sila dyan sa bahay nyo, or dyan sa buhay mo, katabi mo, or mamaya pag-uwi mo, makikita mo sila. And if you can do this for them, this is a powerful advice. Na-feel ko, and I believe malaking impact sa anak ko, kahit sa akin voice recording lang. Ang gagawin mo lang, life words that you are to give to your family, especially to your children. Sample sa children mo, halimbawa sa isang anak mo, solohin mo siya, try nyo to yakapin mo siya na mahigpit. Tapos, harapin mo siya, titigan mo siya mata sa mata, at sabihin mo, from your heart, halimbawa, pangalan niya Mario, Mario, mahal na mahal kita. Kung hindi ka mahilig sa ganyan, o hindi din sila sa ganyan, but the more that you have to do it, the more that you have to try. So yakapin mo, titigan mo sa mata, at sabihin mo, Mario, anak, mahal na mahal kita. Tapos ang pangalawang sasabihin mo, I am so proud of you. Ako, ang ginawa ko sa recording, medyo binigyan ko ng konting dahilan bakit ako proud sa kanila. Tapos ang pangatlo, always remember, I will always be here for you. So tatlong bagay yun yakapin mo, una mong sabihin, mahal na mahal kita. Next, I am so proud of you. Next, tandaan mo, andito lang palagi si Papa para sa'yo. Kung ikaw yung tatay sa anak mo. Tapos pagkatapos niyan, yakapin mo siya, umuuli siya na mahigpit. I don't know about you, pero nung ginawa ko siya kagabi at sinend ko sa mga anak ko, buti ka nga, andyan ang anak mo para may hakap mo . Ako, ang ginawa ko na lang sa audio recording, parang ganito . Diba, Jeline, yakap ka ni Papa tapos sasabihin ko, yung parang ang act na niyakap ko siya parang ganon, sa salitang tapos yun, I love you so much, Jeline. I am so proud of you sa dami ng pinagdaanan mo. Kahit paano, you're there with your family. At etc. May mga sinabi pa akong iba. And remember, I
I will always be here for you. Love you so much. Tapos, yakap kita ulit. So, apat yung anak ko, binigyan ko sila isa-isa. Yun. And believe me, ang sabi po nung nagturo po niyan, one day daw yung anak mo, if you're gonna be doing that daw regularly, one day daw ang anak mo, pag nasubukan ng sitwasyon or temptation, halimbawa, uy, mag-drugs tayo, or magnakaw tayo, uy, gumawa tayo ng kalokohan. Most likely, yung anak mo hindi gagawin yun. Kasi ang sagot niya, ay, hindi pwede. Mahal ako ng magulang ko, mahal ako ng tatay ko. Naniniwala sa akin ang tatay ko. Mahal ako ng Diyos. Ba't ko gagawin yan? Yun ang power ng words. Madalas lang ang tao nakafocus kasi sa sarili niya. Tayo ang naghihintay. Pwede ko bang idagdag to? Actually, ikaw, ako, lahat tayo, naghihintay tayo palagi na may maglalambing sa atin. Sa tuwingang ako ay sasakay sa kotse na ako magdadrive, ginagawa ko ng paraan. Hindi ko lang mailagay yung seatbelt sa harapan ko kasi medyo, yung kamay ko nga, medyo naninigas. So yung katabi ko, kukunin niya yung seatbelt. Siyempre, ibig sabihin, ang action niya, yung kamay niya across to my chest, kukunin ang seatbelt sa left ko, dadalhin sa kanan ko. Alam ko namang hindi niya ako yayakapin eh. Ilalagay lang naman ang seatbelt. Pero alam mo ba yung parang part of your self, parang ang sarap palang yakapin kung sakali. Ang sarap palang may mag-hug sa'yo. Tapos sabihin sa'yo, love you. Kung ikaw nga, naghihintay niyan eh. Anak mo rin kaya? Naghihintay din yun. Hindi lang nakasanayan. Hindi ka lang sanay. Matindi rin yan. Hindi rin sila sanay. But that will bless them. That will heal them. May mga past mistakes tayo nagawa na hurt din natin ang mga anak natin. Bakit yung time na mga healing words naman ang ibigay natin? Sana subukan nyo. You can also apply that sa iyong mga asawa. So, ito po yung apat na ways para po magmahal ng todo, whole, complete, loving radically. You have to love God through your trials. You have to love others more than yourself. You have to love sacrificially. And you have to love through life words. Itong si James, yung gumawa ng book na to, ng mga letters na to, messages na to, ay actually, siya din mismo may pinagdaanan din. Remember, si James po ay kapatid ni Jesus. So si James sa umpisa, hindi naman siya naniwala na si Jesus ay Messiah, the Son of God. Imagine mo yung experience na mula bata kayo, lumaki kayo, kasama mo si Jesus. Paano niya paniniwalaan? Eh baka mamaya, nagjojolen sila doon, naglalaro sila doon. Hindi ko alam kung anong laro nila nung bata. Tapos bigla siya ay Messiah. So maaaring hindi talaga siya naniwala kay Jesus sa umpisa. Pero nung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, nagpakita siya kay James. Ano po? So yung kanyang pagiging skeptic kay Jesus, dahil na nakita niya si Jesus Christ face to face nung nabuhay ng muli, eh na-transform si James. Naging leader pa nga siya sa church. Ang proof niyan, dito po ay mayroon siya sa James 1:1 na sabi, James, siya yon, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are dispersed abroad. So ibig sabihin, talagang naniwala, sumunod. Yung in-embrace niya, yung truth. So ibig sabihin, nagagawa niya lahat ito because of Jesus to him. Because Jesus changed his heart. Kasi yung mga sinabi ko kanina, maski nga ako is quite a challenge. Easy to say, pero mahirap gawin, di ba? Ang karamihan doon. Or halos lahat yon. Pero we just need somehow God's help. Si Jesus sa buhay natin.
for us in order to love radically. So ano need natin? Kailangan natin ng heart surgery. Hindi tayo magpapa-opera ng puso. Ano po? Wag naman. Ano po? But here, we need Jesus in our lives. Kasi sabi sa Ezekiel 36 verses 26 to 27, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Kasi yung dating heart natin matigas. Diba? For some reason, andun yung greed, yung pagiging self-centered, selfish, ano po, parang it's all about me, I, myself. So heart of stone, meron tayo dati. So ngayon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. We need God for this. Naalala ko yung Zechariah 4:6. It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. On our own, di natin kaya yung magmahal radically. To love others more than ourselves. To serve and to love God even through our trials. Ano po, all this, baka hindi natin magawa, but with God's help, with the Spirit of the living God in us, I believe kaya po nating gawin. Because God is with us, and God can really change our heart of stone into heart of flesh. You just need to accept, to submit, to surrender kay Jesus as really Him as your Lord and Savior. Hindi na tayo masusunod. Dapat siya na. And by that, God can operate our heart